Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high-carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ng kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sakto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny ko lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa at maging masaya at sisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun, subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Tara, sundo tayo. Batang makulit. Kamusta kayo? Lakas ng ulan kanina. Ulan dito sa bahay niyo. Buksan muna natin ang gate. Yeah. Good day mga obese friend. Tayo sa another video. Tayo po ay magsusundo ng batang makulit. Magandang umaga sa inyo. Magandang topic today. Nagtatanong, ano daw ba yung mga sakit ko? 2 years ago, naging diabetic ako, type 2 diabetic. Tapos nagkaroon ako ng sugat sa paa na hindi gumagaling for several weeks. Laki ng sugat ko, grabe. Siguro ganito siya kalaki. Kung ito yung bukong-bukong ng paa ko, ganito siya kalaki. Lumaki siya ng ganyang kalaki. Tapos yun nga, nagpa-check up ako sa doktor. Sabi nga, after nung lab test ko, nalaman na type 2 diabetic na pala ako. Pero bago yun, meron ako mga sakit na naramdaman na sumibol. Nagkaroon ako ng ringing sound sa tenga. Parang may ring! Gumaganon sa tenga mo, nakahiga ka, gabi, matutulog ka na, makakarinig ka ng ganong sound. It's so weird. Ba't ganon yung tenga ko? Tapos unti-unti, napansin ko, maliban dun sa ringing sound, nagmamanas na ako. Napapansin ko, dumadalas na yung manas ko. Yung pala, meron na pala akong fatty liver. Tapos na malaman ko meron akong fatty liver, yung mata ko nag-i-start na rin. Lumalabo yung mata ng mga diabetic. Nagko-computer ako, tapos ang tingin ko dun sa computer is malabo. Yung edge ng mga icon sa computer, grabe sabog. Nagba-blot siya sa paningin ko. Yun nga, blur na siya. Nagtataka ako, ano kaya nangyari sa akin? Ba't parang nagbo-blur na yung vision ko? Nagdo-double vision na. Yung pala yung mga sign ng being diabetic. Ang awful lang ng pakiramdam na dati hindi naman ganun eh. Tapos mas lalo ko lumakas uminom ng tubig. Just, hindi ko nagkakamali, 4 na pitchel a day. 4 na pitchel a day. Ang isang pitchel ko is 2.5 liters. Kung hindi ako nagkakamali. Imagine mo kung gaano kalakas yun. Kung gaano kalakas ako uminom. 2.5 liters per pitchel. Tapos nakaka-4 ako. Hanggang madaling araw yun. Kaya yung ihi ko, grabe. Walang tigil. Pag dumating ka na pala sa point na kapag habang natutulog ka, magigising ka ng umaga, magugulat ka bakit parang basa yung shorts mo. Dumating na ako sa ganung point ng buhay ko. Parang ang dating is natutulog ka, unti-unti napapaihi ka na unti-unti sa shorts. Ganun katindi yung naging diabetic, sign ng diabetic sa akin.
napapaihi ka na sa salawal na hindi mo na nakokontrol, na hindi mo na alam na may ihi ka na pala. Ganun siya eh. Kaya paano hindi ako matatakot sa nangyari sa akin? Tapos pag nakaiga ako, minsan nagpapalpitate ka, para ka nalulunod. May feeling akong ganun, na mahirap huminga, na parang may nakadagan na sa dibdib ko. Para meron ng something na nakadagan dito. Ganun yung mga pakiramdam ko noon eh. Nung bago ako ma-diagnose ng being diabetic. Napakahirap. Then yun din siguro, doon din ako kumukuha ng motivation ko. Na yung sabihin nilang magsasuffer. Nagsuffer talaga ako. Nakaramdam ako ng hindi tama sa katawan ko. Kahit naman akong obese, matagal naman akong obese pero hindi ko nararamdaman yun before. Hanggang sa dumating nga ako sa turning point nga na malala na yung nararamdaman ko. Talagang nag-top out ako. Kumbaga sa UFC, nag-top out ako. Hindi pwedeng ganito. Tapos nung nagpa-check up nga ako, sabi ng doktor, binigyan ako maraming medicine, 8 medicine. Imaginein mo yun, di ba? Medicine sa high blood, medicine sa sugar, medicine sa... Meron pa akong yung sa paa, yun, wala na yung pakiramdam niya. Neuropathy daw yata yung tawag nila dun eh. Diabetic neuropathy. Nasisira na pati yung mga neurons ko, yung mga nerve endings ko nasisira na dahil sa glucose ko. Mataas yung glucose level ng katawan ko. Kaya kung babalikan ko sa status ng life ko ngayon, napaka-blessed ko. Masasabi ko naging blessed ako. Na blessed ako in the sense na salamat at nagkasakit ako. At dahil doon sa sakit na yon, na feeling kong malala na ako at posible kong ma-heart attack or may stroke, nagising ako sa katotohanan na may kailangan baguhin sa lifestyle ko. Hindi ako naniniwala talaga sa low carb before. Meron akong office mate dati. Siya yung nag-introduce sa akin ng low carb. Nakikita ko siya, nagpe-prepare siya ng meal. Sipag-sipag niya kasama ko rin siya kapag mga outing. Ay pare, na-inspire ako sa kanya kasi ang dami niyang sinishare about sa low carb, na na ganito dapat ang gawin. Maglalagay ng, meron pa siyang bulletproof coffee. Yung coffee lalagyan niya ng butter. Pakasipag niya mag-prepare. So ako tinry ko rin eh. Pero dahil nga hindi naman ako guided, wala. End up, mali pa rin. Diabetic pa rin ako. So, try pa rin ako mag-research hanggang sa nasumpungan ko nga si Doc Grace Rohotan. Kasabay noon, nagkaroon ng NLCD 2022. Yeah. Nagkaroon ng NLCD 2022. Sa sa Alabang tent. Hindi ako naka-attend pero nag-avail ako ng videos. Meron silang may mga videos doon na meron silang videos na share about dun sa mga certain topic about sa diet. At yun nga, araw-araw kong pinakikinggan, sesendan kanila ng link para doon mo panonoorin yung per portion ng management ng sakit mo. Tuturuan kanila. Ang galing nga eh. Doon ako nag-start. Hanggang sa natutunan ko nga mag low carb unti-unti. Meron ka matututunan na bago. Pero later on, after years, hindi mag-work. Mating din ako sa point na yung transition, napakahirap kasi nag-focus ako sa vegetables kasi mahal ang meat. Nag-focus ako sa okra noon. Biruin nyo, bibili ko sa talipapa dito sa amin. Bibili ko ng okra. Yung okra, bibili ko yung makita mo sa palengke, yung isang supot na malaking ganun. Nakukuha ko lang dati ng 50 pesos, ang dami na eh. Bulk order, 50 ba? 80 pesos, ganun. Tapos ilalaga ko yun. Tapos luto ako ng konting chicken. Adobo pa nga nun eh, hindi pa nga siya clean low carb eh. Yung adobong toyo lang ang gamit yun. Nabibili mo na sa supermarket na toyo. Tapos may baong sibuyas pa, may kamatis, may meron pa laurel, yung mga gano'n, yung typical na adobo. Doon ako nag-start.
Tapos may sinigang pa ako ng mga panahon na yun. Nagluluto ako sinigang, may sinigang mix. Nang start ng low carb ko, nag-start muna ako sa pagkain ng gulay, lalo na ng okra. Kumain din ako ng talong. Akala ko talaga low carb yung mga yun, okra at saka talong. And sa transition ko nung una, ganun ang naging transition ko. Ang transition ko hindi ganun ka-clean. Tapos kumakain din ako ng kangkong. Tinry ko rin yung cabbage. Naggagawa din ako ng cabbage. Tapos bumili rin ako ng cauliflower. Hindi rin nag-work sa akin yung cauliflower kasi ano siya, unang-una mahal. Pangalawa, hindi ako nabubusog. Pangatlo, ang daming process. Hindi ako nakatagal sa ganong process na nainip ako sa ganong Kaya yun. Kaya yung transition ko, mabigat. Stage by stage. Nag-start ako puro gulay, lack of protein, lack of fat. Doon ako nag-start. Yun ang low carb ko. Kumain din ako ng pagkatapos ng gulay, nag-try naman ako mag-mga shirataki naman. Dried shirataki, wet shirataki. Tinesting ko rin. Kaso nga, parang na-realize ko katagalan. Tinignan ko yung nutrition fact ng shirataki tsaka yung dried tsaka wet shirataki. Parang nare-realize ko parang sayang pera. Paano ko nasabing sayang ang pera? Kasi empty nutrition yan. Halos wala siya nutrition. Fiber lang talaga siya. At saka masakit na ito, yung dried shirataki is may carbs pa rin siya. Na-try ko na yan nag 5-day fast ako. Tapos gumawa ako ng shirataki noodles. After 2 hours, nag-check ako ng sugar. Akalain nyo ba pumalo ng 148 yung sugar ko? Yun yung first time ko na nag-check ng sugar na tumaas ng 148 ang blood sugar ko. Normally 121, yun na yung pinakamataas na sugar ko under low carb. Yung low carb na animal base, bioavailable food, dun ako nag-concentrate. Pero nung nag-shirataki ako, nakita ko pumapalo. Oh my gosh, sabi ko, hindi pwedeng ganito, sabi ko. Tinigil ko na. Simula nun, tinigil ko na. Actually, yung brother ko, yung bunso namin, niregaluhan ako ng shirataki. Dried shirataki. Ibang brand. Pero hanggang ngayon, niregalo niya yung Father's Day. Ngayon, magno-November na. Hindi pa rin siya nagagamit. Kasi nga ganun nga yung effect sa akin. Pumapalo yung sugar. Try din ako ng hotdog. Meron akong nakitang isang hotdog na mas malapit sa katotohanan na pwede sa low carb. Pero dahil nga gumagamit sila ng mga ibang mga hindi pasok sa low carb na ingredients at meron pa rin siyang konting carbohydrates. Ngayon, tinitigil ko na. Hanggat maaari, hindi rin ako makain. So, ang product na yon is Pure Foods Tender Juicy Hotdog, yung classic or yung jumbo o kaya yung kinakain ko rin yung dati, yung Giant. Yun, ang paborito ko yung Giant. Pero medyo pricey nga siya dahil malaking container na, 1 kilo. So, para mas cheaper. So, ayun nga. Pagkatapos nun, pero yun 1 week, puro hotdog lang kinakain ko, tsaka itlog. Doon ako nag-start. Mahirap talaga mag-low carb Maglo-low carb kayo nang hindi kayo guided, manunood lang kayo sa internet, ganito kung mapupulot nyo sa internet, i-apply nyo, trial and error. Mahirap, guys. Mahirap, mga ka-obese friend. Mahirap yung magsasarili lang kayo. Okay lang mag-aral, pero pag i-apply mo na, siguro dapat rin kayo, katulad ng ginawa ko. Later on, nag-consult na rin ako sa low carb doctor. Kilala niyo yung sa Oman. Nasa Oman siya. Doon ako nagpapacheck. Kasi meron silang doctor's desk. Mamaya, katulad niyan, Tuesday today, merong doctor's desk mamaya. May topic sila about cancer. Manunood ako mamaya. So, every time nanonood ako sa kanya, may mga matututunan kayo about low carb. So kung pinopromote, yes, pwede ko sabihin pinopromote ko. Maganda yung mga topic kasi nila. May matututunan kayo. Lalo na panoorin nyo lang lahat yung mga videos nila. Naku, laking bagay nun. Para na kayong
Para na kayo nag-masterclass. Siguro hindi ganun ka-detailed, pero yung basics makukuha nyo na. Salamat. Alright. So, pauwi na kami ng aking daughter. Nakita nyo yung Jollibee dala-dala ko, hindi yun para sa akin, para sa daughter ko yun, dahil gusto niyang kumain ng Jollibee. Kukurot siya sa buhay niya. Since bata pa naman siya, paminsan-minsan pinagbibigyan ko kumain ng mga ganyan ultra processed. Pero actually, pinapractice ko rin siya ng low carb. Pinabawasan ko yung intake niya ng carbohydrates. So, yeah. So, yung mga ganyan, pinabibigyan ko na. Since protein naman eh. Bumili siya ng 2-piece chicken. Kakainin niya yun. Tapos may rice siya. Tapos, what is that? Sandwich? Chicken crispy sandwich. So, babaunin niya bukas. Hatiin ko sa dalawa yun. Yun ang papakain ko sa kanya ng magkasunod na araw. Or kung gusto niya meriendahin yung half. Yun ang ginagawa. Para naman siya feeling deprived siya. Pero less na yung kinakain ng carbohydrates. Ano pa ba yung transition ko? Hotdog, gulay. Tapos ma-realize ko na nagpa-check up ako. Sabi ng doktor ko, magpa-dietitian ako. Meron din kasi siya kasamang dietitian. So, may partner silang low carb dietitian. So, nagpa-check ako. Ayun nga, pagkatapos nilang i-compute, in-assess nila ako. Sa nakikita nila is dapat akong mag-less intake sa fat. Pinagpo-focus nila ako sa protein dahil ako'y obese pa. Marami pa akong body fat. So, pinagpo-focus nila ako sa protein. So, mamaya, ang ulam ko na naman ay steak. Mamayang gabi. Mamayang konti. Luluto na ako ng steak. Nagugutom na ako. Ang lunch ko kanina is tambakol. Yun nga yung natira ng isang araw. Is yung tambakol na may tilapia. Pero yung tilapia ubus na yun. Tambakol na lang siya. Tsaka yung konting liempo na paksiw. Yun. Yun ang ulam ko kaninang lunch. Steak naman ako ngayong gabi. Tapos si daughter ko, mag-Jollibee siya. You like Jollibee, right? Eat the Jollibee, Yun. Kailangan talaga natin palitan yung kinakain na. Tulad yan, yung daughter ko, bilhin ako ng Jollibee. Kahit na binibilang ko siya ng Jollibee, dati kinakain ko. 1 year ago, kumakain pa ako ng Jollibee. 1 year o mga 8 months nung naglo-low carb ako kumakain ng Jollibee. But now, do you see me eating Jollibee, girl? Huh? Louder. They cannot hear you. I don't eat Jollibee anymore. Now? No. Wala ako now. Nabibigin na ako Are you okay? I thought you are vomiting. Ayun. Hindi ako nagja-Jollibee. Noong una, bibili rin ako, transition. Bibili rin ako ng ikaw na manok. Sa Rustans. Mura lang yung tapos may discount sa Rustans. Mga 300 lang yung medium size na whole chicken na roast. 300 plus yun. So yun ang buhay namin dahil weekend mamimili na ako ng 2-3 buong manok. Yun ang kakainin ko, half per meal. Tapos minsan mag-OMAD ako, minsan everyday fasting. Tinry ko na lahat ng klase ng fasting. Ang pinakamahaba kong fasting 5 days. Yun nga, yung nakakonekta pa sa Shiratake. Bad trip. Sad news. Kumain ng Shiratake. Tapos pumalo yung sugar ko. So matindi rin yung pinagdaanan ko kasi hindi ako guided. So sa mga tao dyan na gusto okay lang naman kung ayaw nyo pa magpa-guide. Dahil siguro nagtitipid kayo or wala kayong time. Pero ang masakit, ang mahirap dyan, kayo rin na mahihirapan. Kasi yun yung naramdaman ko. Nahirapan talaga ako. Meron pa yan keto flu. May mararamdaman pa mga ganung side effect pag hindi ka talaga guided. Wala kang hindi mo alam yung electrolytes ng low carb. Hindi ka kumakain ng pink salt. Wala. So yun lang mga ka-obese friend. Hanggang sa muli, nasa bahay na kami. Paalam. Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend.
Let's go!